Ang alamat ng Mindanao. Mayroon isang sultan sa isang pulo na kilala hindi lamang dahil siya ay isang dugong bughaw, kundi dahil rin sa kanyang katangian. Di lamang siya mayaman, si Sultan Gutang ay matapang, magandang lalaki at may matipunong pangangatawan. Si Sultan ay may natatanging anak, bukod sa isang prinsesa. Nakakaakit ang kanyang kagandahan. Saan ka man maparoon, usap-usapan ang kagandahan niyang taglay. Prinsesa Minda ang pangalan niya. Dahil sa tanyag na kagandahan ni Minda, maraming tagahanga ito sa andako ng Karatig Pook. Marami ang nanliligaw, mga mayayaman, matalino at may dugo ring maharlika. Dahil nga sa dami ng masugid na tagahanga nito, walang tulak siyang kabigin. Kaya minarapat ni Sultan Gutang na magkaroon ng isang pagsubok upang malaman kung sino ang higit na mapalad at karapat-dapat sa kanyang anak na si Prinsesa Minda. Nangyari nga ang ibig ng sultan. Marami ang sumubok sa layuning makuha ang kamay ni Minda. Halos lahat ng sumubok at nagwagi sa una at ikalawang pagsubok, ngunit nabigo sa ikatlo. Ngunit may isang prinsipe ang nag-aasam-asam na sumubok sa mga patakaran ng nasabing sultan. Ngunit, bago siya sumali sa palahok, matinding pag-iisip ang kanyang ginugol. Dahil sa una ay sigurado siyang magtatagumpay, ang ikalawa ay sigurado siyang mabibigo. Kaya't muling nag-iisip. Napagpasyahan niyang humiram ng mga kaing-kaing na ang mga ginto mula sa kanyang mga kaibigang mayayaman at prinsipe upang makabuo ng 13 tiklis ng ginto. Dahil ang ikalawang pagsubok ay kung paano mahihigitan ang kayamanan ng sultan. Lalong nabuhayan ng loob ang prinsipe sa mga pagkakataon na kapag nagkakatinginan sila ng prinsesa ay para na rin siyang humahanga sa kanya. Dahil di kaila ang kagandahang lalaki ng prinsipe at kakisigan, nabatid ng prinsipe na may pagtingin din ang prinsesa. Sinimulan na ang unang pagsubok kay Prinsipe Lanao sa pagsasalaysay niya sa kanyang mga ninuno mula sa umpisa hanggang sa 10 henerasyon. Higit ang tuwa niya nang makapasa sa unang pagsubok sa dahilang hindi totoo ang ika-10 henerasyon dahil ito ay may halong imbento lamang. Agad sumunod ang ikalawang pagsubok. Tinanong ng sultan kung gaano karami ang kanyang dalang ginto. Agad siyang sumagot na 13 kaing. Walang duda ang tagumpay ni Prinsipe Lanao sa ikalawang pagsubok dahil may 7 lamang tiklis na ginto, mayroon ang sultan. Ang huling pagsubok ay agad din pinabatid sa prinsipe kung ano ang susunod niyang gagawin para tuluyan ng mapasa kamay ang mayuming si Prinsesa Minda. Pagtulay sa lubid ang ikatlong pagsubok. Pagtulay sa lubid na kapag ikaw ay nahulog sa isang malalim na bangin, ay sigurado ang iyong kamatayan. Pinagpabukas pa ang huling pagsubok upang makapagpahinga ang binata. Subalit lingid sa kaalaman ng binata na kaya pala ipinagpabukas pa ay upang mapaghandaan din ng sultan ang gagawing patibong upang ang prinsipe ay hindi magtagumpay. Kaagad na lumisan si Prinsipe Lanao upang makapagpahinga at mapag-aralan ang kanyang plano para sa darating na pagsubok kinabukasan. Subalit si Prinsesa Minda ay may nabalitaan na may patibong na ilalagay ang mga tauhan ng sultan upang mahulog ang prinsipe. Agad na pinasiyasat ni Prinsesa Minda kung ano ang ilalagay na patibong. Napag-alaman ng katulong na kakabitan ng tali ang lubid na tatawiran ng prinsipe na siyang magiging dahilan ng pag-uga ng lubid na magiging dahilan ng pagkahulog ng prinsipe. Dahil sa nabatid na patibong, kaagad na tinanggal ng mga katulong ang patibong upang walang maging balakid sa pagtawid ng butihing prinsipe. Pagdating kinaumagahan, ay naganap ang pagsubok na siya namang pinagtagumpayan ng prinsipe. Walang nagawa ang sultan kundi tuparin ang pangakong kasalan. Nang mamana ng prinsipe ang pamamahala ng lugar, marami ang nasiyahan sa pamamalakad ng mag-asawa sa pulo. At mula noon, pinangalanan ng isla ng Mindanao na hango sa pangalang Minda at Lanao.